PH 100% Tatak Pinoy. Seller.ph available nationwide, kaya ano pang hinihintay mo? Download na! Magandang buhay! Ako po si Jenny. At ako po si Mitch. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Sinturisan, Bayan ng San Antonio, Lalawigan ng Quezon. Sa segunda distrito ng Lalawigan ng Quezon, narito po tayo para sa ating pilot episode ng Hanep Buhay! Ang San Antonio Food Products na suman sa lihiya at sa labat, hindi lang ordinaryong kakanin, kundi siksik sa masusustansyang sangkap na kagigiliwan ninyong kainin, hindi lang ito pang lokal, kundi pang export na din. Magandang buhay po sa ating lahat at narito po tayo sa bayan pa rin ng San Antonio, Quezon, sa may bahagi po ng Barangay Sinturisan. Ayan. Dito po tayo sa bahay ng Bandilla family. Ayan. At makakasama natin dito para sa ating hanep buhay na program. Makakasama natin si Tita Malu at si Tito Dayo. Tito Dayo, yan. Jenny? Yan. Dito po tatanungin natin sila kung ano ba ang pinagsimulan, bakit sila napapunta sa hanep buhay na suman sa lihiya at sa labat. Yun, Ito, masarap na sa labat. Masarap na sa labat. Pinagmamalaki ng bayan ng San Antonio. Una-una po, nagpapasalamat po ako sa pong si Ma'am Mel. Dahil siya po ang dahilan upang kami po ay natutunan namin po ito na itong hanap po. At kami po nga po ay pinura niya nung sa umpisa po ay seminar. Kami naman po ay interesado, kaya po kami ay umatun. Through LGU po, sa pamuna ng aming MAU at sa suporta po ng aming Mayor Eric Wagan, ay ang programa po ay tuloy-tuloy at kami po ay sinuportahan niya sa mga naglaan ng mga training, ano po na MAU sa BPI. At doon po nagsimula na kami po ay ang suman sa linya namin, dati na namin ginagawa, ay pero di na na-improve under ng training, then nadagdagan sa labat po at turmeric na siya po namin yung pinagkakabalan ngayon. At okay naman po, kumikita kami ng sapat sa aming pangangailangan. Dahil malapit na nga po yung Christmas, talaga yung suman at salabat
ay magka-partner pag malamig ang panahon, Jenny. Alam mo naman. So, yung ating mga naghahanap buhay tungkol po sa suman, ilang years na po natin ginagawa yung paggagawa ng suman? Baka simula baka po may 10 years na. So, panahon pa po ni Mayor Wagan, Ariel Wagan Wagan. po. Then, ito po kay Mayor El Wagan. Lalo po na-develop na improve po ang product kasi. Malayo na rin po ang nararating, hindi lang po sa aming bayan, sa karating bayan. At the same time po, may sa ibang bansa na rin po ng mga nag-o-order sa amin. Ano po yung mga naranasan ninyo nagsisimula pa lang po kayo ng paggagawa ng suman? Ay di siyempre po ay maliit ang benta, hindi pa masyadong kilala. Hindi kong bagay pag may occasion, tapos dito lang po sa amin sa bayan po. Tapos yun nga po, nagkaroon ng mga ganitong programa, nagkaroon ng niyog-niyogan sa Quezon. At yun po, nag-develop po, nakilala ng marami, natikman. Ano pong malaking pagbabago sa inyong buhay simula nung kayo po ay sadlak dito sa gawain ito, dito sa negosyong ito? Ano po yung mga naging pagbabago na sa inyong buhay? Actually po ay malaking pagbabago po kasi po nagsimula kami ng sabihin natin na yung manual mano-mano, maliit lang namin, siyempre kaunti lang ang kita. Tapos ngayon po ay sabi ko nga ay medyo nakakasapat, minsan sobra pa kang minsan at nabibili namin yung gusto namin, natin na kumbaga sabi Sakto lang. Sakto lang. Okay. Ngayon po ay marami na rin po kami na souvenir, nabili po dahil sa anak buhay na po. Yun. Puntahan po natin kung paano ang paggagawa ng suman sa lihiya at ang salabat. Pwede ho ba nating makita at ipakita sa ating mga manonood kung paano po natin ginagawa ang ating masarap na suman sa lihiya. Okay. Narito po tayo ngayon at sasaksihan natin yung paggagawa ng suman sa lihiya. Kasama pa rin natin si Tita Malu, yung pinakamagaling na gumawa ng suma dito sa bayan ng San Antonio. Magandang umaga po ulit, Tita Malu and Jenny. Yan, magandang umaga po. Tita Malu, ano bang sikreto ng ating suman sa lihiya? Ano ba yung mga ingredients na dapat natin ilagay dun sa suman sa lihiya? Ito po ay sinukat natin yung malagkit or 1 and 1/4 kilo yung try natin. Bigas naman nagbis. Bigas na malagkit, sungsong. Sungsong. Then, lahukan natin siya hugasan natin siya ng 5 times. Tapos, may 1 liter na tubig. Lagay natin, then yung malunggay, yung extract, then yung lihiya. Ito yung aroma. Yan po yung lihiya na amoy. Yung Lasa po. Lasa po. Pinaka-aroma. Pinaka-aroma. Pag kinakain po yung suman. Opo. Then, yun po, asin. Yun po, yung ilan po yung dahon na ginagamit natin sa malunggay para po Actually, for 1 kilo rice po, ito yung tatlong siya, for 1 kilo. For 1 kilo po. Ayan, hindi lang siya basta suman, Jenny, yung malunggay kasi, alam mo kung gaano kasustansya ang malunggay, moringa. Nutritious siya talaga. At dito siya babalutin, dito sa dahon na to, dahon ng saging. Yan. Mabango-bango to. Yan. So, simulan na po natin yung paggawa ng suman sa lihiya. Bibigyan niya po ang kung paano magluto ng suman. Kaya naman si Ate Malu at si Kuya Dayo, game na ituro sa atin ang kanilang recipe ng kanilang negosyo to success. Nahugasan na po siya na 5 beses. Ilalagay na po natin sa
Yan po ang alam ko. Lalamutan. Yan. At dito pa rin si Tita Malu at saka si Kuya Dayo. Sila yung naunang gumagawa nito pero dahil medyo Lumalaki na ang kabuhayan. nag-LL na sila. Ayan, meron na silang dalawang mga assistant. Sige, go. Paano natin yung gagawin? Babasahin ko muna po para Yun. hindi kumapit po yung ating malagkit. Yun, kaya pala Jen. Bago po Ganun ang natin gagawin. titimbang. Tinimbang siya. 40 grams lang po. 40 grams. Tinimbang. Ngunit kulang. Ano ba? Sobra pa. Pipilin po natin. Yun, yung pagkipil. Ayan. Ayun. Sabi ko nga parang nilalamutak din So, dapat po ba ano siya medyo malamig-lamig na or dapat ano na siya para hindi masyado tayo mainitan? Mm. Ay, okay siya. Yeah. Isa ay magtitimbang, siya ay Magbabalot. magbabalot. Ayan. Sige, kuya. Yun, babalutin naman natin. Balutin na natin yung suman. Ayan. Yung mga health protocol po natin ay kita nyo naman face mask at saka face hairnet. mask, saka hairnet para po hindi siya malaglagan ng mga buhok. Yan. Yan po yung tama. Ganyan kalinis ang kanilang paggagawa ng Sino-sino na po mga nakakain ng suman sa lihiya dito sa atin sa lalawigan ng Quezon? Abay, marami po. Almost sa Quezon po ay kilala na po siya. Nationwide na ng Quezon. Opo. Ay Nakakaalam ng suman sa lihiya yan. Ano pong pinakampangalan ng suman ninyo sa lihian? Nakalagay na brand name. Ang nakalagay po namin dyan ay dito sa San Antonio, ang tawag ay tamales. Pero siya po ay suman sa lihiya. Suman. Hindi po yung yung pinakang Pangalan po. nung Ilalagay nyo po dun sa packaging niya. San Antonio Food Products po. Wow, talagang San Antonio. Dito talaga yung pinagmamalaki ng San Antonio yung suman sa lihiya. At tatandaan ko kay Mayor Ariel Luwagan talagang lagi tayo may pabaon Naalala mo pa hindi lang siya basta dosena, ilang dosena. dosena talaga. Pinapadala Bag niya. ito, bag. Pinapadala. Ang mga suman sa lihiya ni Mayor Ariel and at the same time ito ay mas in-enhance Nung panahon ni Mayor Eric Wagan. Nagkaroon po kayo ng mga training para po mas ma-improve yung ating paggagawa ng Ma-develop yan. ang Ang suman sa suman. lihiya. After po niyang maibalot, siya po ay I-steam naman po. i-steam naman po. Pagkatapos po nating gawin yung suman sa lihiya, ano pa ba naman ang kapartner nito? Di syempre yung ating masarap at mainit na salabat. Hi, Mark here, CEO and founder of Seller.ph. In today's video, I'm going to teach you how to build your own website just using your smartphone. Experience the luxury, fashion, and style. Brands that came from the illustrious and elite. World's most luxury fashion houses that offers unique craftsmen and unrivaled quality. Negosyo pero ayaw mo ma-stress? Don't worry, dahil may good news ako sa'yo! Mas madali na mag-manage ng stocks and inventory sa tulong ng Seller.ph app. What are you waiting for? Download na mga ka-seller!
Isa akong certified online seller. Paano nga ba ako nagsimula sa online selling? So ganito, balikan muna natin kung paano nga ba ako nagsimulang maging raketera. 10 years old pa lang ako, rumarakit na ako sa palengke. Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako magbenta. Mapakantin, meat shop, o kahit nga snowball o manggang hilaw na may alamang, ibebenta ko yan eh. Lahat na ata ng pwedeng maibenta, ibinenta ko na. Extra income ba? So ayun, nakapagtapos ako sa pag-aaral at nagkaroon naman ako ng maayos na trabaho. Pero gumagawa pa rin ako ng paraan para makapagbenta ng mga pagkain at kahit anong items. Passion ko talaga siguro ang pagbebenta ng kung ano-ano. Then noong 2012, nakilala ko yung husband ko. After a year, we got married. And nagkaroon na rin kami ng mga anak. Pareho naman kami may trabaho that time. Pero bakit parang kulang pa rin yung income namin? Dahil na din siguro sa dami ng bills na kailangan naming bayaran. Ang dami rin naming pinasok na business. Andyan yung pagtatayo ng stalls for fries and drinks, paglalagay ng ukayan, stall for shakes, ultimo yung pagbebenta ng beauty products, pinasok na rin namin. Kaya lang, hindi pala talaga ganun kadali. So, naisip kong mag-online selling. So, sa simula, pipicturan ko muna yung mga items na ibebenta ko. And then after nun, mag-i-edit ako, and then ipopost ko na sa Facebook. Nung una, kayang-kaya pa ng powers ko kahit mag-isa lang ako. Pero nung tumagal na, grabe, halos mabaliw ako sa pagsagot ng mga inquiries ng mga customers ko. Halos hindi ko na nga mapitawan yung cellphone ko eh. Tapos andyan pa yung shipping ng products. O diba, seller ka na, kargadora ka pa. Pero ang pinakamasaklap sa lahat ay yung nawala na ako ng oras para sa mister ko at sa mga anak namin. Until one day, nakilala ko ang seller.ph. OMG! Dahil sa mobile app na ito, gumaan ang buhay ko bilang isang online seller. Biruin mo, gamit lang ang smartphone ko, nakagawa na ako ng sarili kong website kung saan doon na nagpe-place ng orders ang mga customers ko. Doon ko na rin minamanage yung stocks at inventory ko. Pati na rin lahat ng pumapasok ng mga orders, detalyado. Kung dati, kailangan ko pang mag-live selling para dumami ang benta ko. Okay, haluin mabuti. Pero ngayon, kahit natutulog ako, bumibenta ako. Gamit lang ang sarili kong website na gawa sa seller.ph. Gumaan talaga ang buhay ko at nagkaroon na mas maraming oras para sa pamilya ko. Thank you talaga sa seller.ph. Kaya, para sa mga kagaya kong raketera, this is it mga meses. Download na! Pagkatapos po nating gawin yung suman sa lihiya, ano pa ba naman ang kapartner nito? Di syempre yung ating masarap at mainit na salabat. Idedemo po uli ng may-ari ng pagawaan dito sa bayan ng San Antonio, kay ang Bandilla family, kay Kuya Dayo at si Tita Malu, Jenny. Ayan. I-demo po nila kung paano nila gagawin ang salabat. Yan. Salabat at turmeric. Opo. Ano po yung mga ingredients ng ating salabat? Siyempre, naandyan ang ginger, ang luya. Yan. Ano po gagawin sa kanya? Yayadya din siya. Yan, yayadya din po siya. Yayadya din Ganyan po ang pagyadyad ng luya. So, kasama po yung balat sa pagyadyad. Hindi na po siya babalatan. Yan. Lilinisin lang. Hugasan kasi may lupa-lupa. Baka naman may lupa pa. Yan. May lupa pa. Ito na po. Ganito po siya dapat kalinis. Ano pa po yung ingredients natin? Guyabano, anong gagawin po dito sa guyabano? Extract yun po, kagaya ng malunggay. Pakukuluan, yung pinakuluan. Then yung katas, Sasama po natin siya. sa luto, sa katas ng luya. Lulutuin siya pa po yan. Bali, pinipiga lang po ito kinakas. Katas lang po. Katas po siya. Katas lang po. Yun, So, dapat madaming luya talaga. Opo, Yung kaya ating mayayadyan. Meron po tayong yadyan dyan, yung finished product po natin. Sige po, pakita po natin kanina na ginawa ng ni Kuya Kim at Kuya Rendel pa din ang nagyadyad dito. Ganito po kadami. Ilan po yung napipiga dito na
ilang baso po? Parang Bali, 600 ml ml. for 1 kilo. 1 kilo na luya. 1, opo, 1 tapos kilo. Kasama na po ito. asukal, yung ingredients po Mhm. is Ilan 1 po? kilo. 1 kilo rin po na asukal sa 1 kilo luya. Bali, 1 and 1/2 kilo na luya. Then, 1 kilo na siya. Okay po. Then, lalo ka natin ng extract ng Gulibano leaves and malunggay. Ganun siya ka-sustansya talaga, Mitch. Mhm. Tama-tama sa panahon ng COVID ito. Meron din po siya na kalamansi. Mga ilang piraso po yung nilalagay natin kalamansi para po dyan sa ganyang kadami? Mga 5 pesos. 5 pieces lang. Hindi naman dadamihan. So yan, Opo. napaka-healthy na ng luya. Nilagyan pa ng malunggay. Nilagyan pa Guyabano. ng dahon ng Kalamansi. guyabano. Tapos may kalamansi pa siya. So yung in-extract po natin, pag na-extract na po siya, ito na po yung kalabasan. Pinalabasan. Dito ay turmeric. Turmeric po. Sa turmeric po siya. Imimix Okay. siya. Okay. Talagang Din po. napaka-healthy niya. Sobrang maganda sa kalusugan ito. So ng kung ating pure mga sa labat lang kababayan. siya, ito lang yung magiging Result. result niya. So pag nilagyan siya ng turmeric na parang Ito po, pag Yan. niluto mo ng pure na Niluto na ganito, siya. yan namang isa. ito naman po ang magiging turmeric brew ang tawag dyan. Opo. Ang resulta ng turmeric na may luya. Kasi ang turmeric, alam ko, madami siyang lahok. Ano po? Opo, ang luto Mm. niya, kalabat. Kapag pala ito lang yung yung inilagay, extract, ito ang kalalabasan. Wala siyang lahok na luya. Ito ay turmeric extract. Ito ang kalalabasan Luyang dilaw niya. siya. Luyang dilaw ang tawag. Tapos, pag ito naman, Luyang puti. sa labat ito, sa labat. Ito naman yung luya na ginadgad ni Kuya Dayo kanina. Yan, with asukal at saka yung mga ingredients niya like malunggay, guyabano at saka kalamansi. Hindi siya ganun kadali gawin kasi yung ganito kadaming luya ay siya po ay pipigain pa din. So akala ko, Papawisan ito. akala ko ay parang meron siyang machine na magdudurog na magiging. Yun nga daw ang inihahanda ni Mayor Eric Wagan sa mga susunod na buwan siguro kasi nga nagkaroon ng pandemic kaya hindi agad sila nabigyan ng pagkakataon na makapag-avail ng machine. So, pagka mayroon na, mas mabilis na kita. So, ngayon kasi medyo manual pa yung ginagawa nila. Pero kahit manual, napakadami na po nilang customer. At ito ay nadadala na siya sa iba't ibang lugar. May mga Kahit nga daw sa ibang bansa. nasa ibang bansa kasi siya naman ay malayo na may lifespan niya. Ilang months po ba ito dapat maubos? Ay almost turo po sa amin ng DTI. At least, mahigit na 1 year, 2 years. Pinakamatagal na po ito Opo. dapat ay The siya ay expiration. maubos na siya sa pag-inom ng salabat at ng turmeric. So yan po yung nagpaunlad sa mag-asawang Bandilya. Kita ninyo kung paano yung hirap ng paggagawa ng salabat at ng turmeric. Turmeric at saka suman sa lihiya. At dahil kilala na ang suman sa lihiya at salabat ng San Antonio, patuloy silang sinusuportahan ng iba't ibang ahensya. At ngayon naman po ay makakasama natin ang ating municipal agriculturist, si Mama Imelda Reyes. Yan, pang-artista talaga ang pangalan. Hello. Ayun, magandang tanghali po. Magandang buhay po. Magandang buhay po. Ma'am, paano ninyo nahanap itong mga maghahanap buhay na itong mga ngayon ay kumikitang kabuhayan na sina Kuya Dayo at si Ate Malu. Ito ay isa namin empowerment ng mga kababaihan sa barangay. Ino-organize namin sila into Rural Improvement Club. And then, tinuturuan namin sila na maging isang businessman o yung agripreneur. Ito, kalimitan sila yung mga asawa ng ating mga farmers na magkaroon ang goal talaga nito ay para madagdagan yung kita ng pagiging isang magsasaka. So, hindi lamang sila makapag-produce ng pagkain, kundi maiproseso pa rin nila.
So, itong ating, katulad ng ating malagkit, paano ba ito may iproseso? Katulad ng ating luya, paano ito magpoproseso? Ngayon, dito naman sa Suman sa Lihiya, ito'y tradisyonal na pagkain, tradisyonal na inihahanda tuwing mga may birthday, may kasalan, may binyagan, dito sa bayan ng San Antonio. So, ito'y minana pa sa mga ninuno, sa mga lolo, lola, na gumagawa talaga. At ibinibigay na pang pasalubong o kaya pang padala sa mga bisita. So, naisip ng ating punong bayan, Mayor Eric Huaga, na bakit kaya hindi natin ito i-develop na isang enterprise sa bayan ng San Antonio? Kasi actually sa mga barangay, iba't iba ang balot, iba't iba ang lasa, iba't iba yung kasi depende sa gumagawa. Parang adobo, depende sa gumagawa. So, naisip na ating punong bayan na why not na magkaroon talaga ng isang timpla, isang sukat, isang packaging. Sa bayan ng San Antonio, ito'y makikilala sa maraming lugar. So, inorganize namin itong mga kababaihan nito na interesado na magkaroon ng hanap buhay, dagdag pagkakakitaan. At nakipag-coordinate kami sa DTI, Department of Trade and Industry, at nagbigay sila ng seminar sa amin for product development. Yun, doon nagsimula. Yes. Pero, and then after that, habang nagse-seminar sila noon, dinidevelop din namin sila para maging isang agripreneur o yung ating farm business school. So, ang enterprise nila is processing. So, dinagdagan pa namin yung Suman sa Lihiya. Nag-isip pa ng ibang mga produkto. Ano pa ba yung mga present sa ating mga farm? So, yung luya. Ano mo pwedeng gawin sa luya? So, ginawa nila ito na salabat. Tinuruan din sila ng paggagawa ng salabat at doon nagsimula. Dati-rating Jenny, Mitch, ay sila ba yung nagtatanong, paano namin ito i-market? So, tinuruan din namin sila na paano ito mag-market. So, si Ate Malu, lagi yung may dalang salabat sa kanyang bag habang umaattend ng mga meeting sa munisipyo, meeting sa simbahan. Meron siyang salabat na ipinopromote. Pang-sampol. And then, pag uwi niya, meron na siyang pambili ng pakain sa baboy, may pambayad na sa kuryente, pambili ng sabon. And then ito, dumami itong mga kababaihan na ito. So, meron na rin silang grupo ng mga nagpa-process. Oo. At ang local government unit ng bayan ng San Antonio ay patuloy na sumusuporta sa kanila sa pamamagitan ng hindi pagtigil kung ano yung ginawa. Mag-source out pa ng funding para ma-improve pa yung halimbawa, seminar sa labeling. Oo, siyempre, kailangan presentable yung iyong produkto, yung mga packaging, pagkatapos yung equipment para mapatagal yung shelf life ng mga produkto. At ito ay talagang ibinibigay ng ating pamahalaang lokal sa pamamagitan ng ating punong bayan Mayor Eric Huaga. Napakahalaga pa, ma'am, ng inyong opisina kasi yung municipal agriculturist, kayo talaga yung nakaputok dito sa ating mga pagtatanim at yun yung pinupush natin sa one town, one product ng isang bayan. Oo. At saka, actually nga, kumbaga, halimbawa, nag-produce ang mga farmers, pagka ito'y na-market, syempre may matitira, di ba? So, ano yung gagawin natin dun sa mga natitira na produkto? Yun ang hinahanapan natin kung paano ito maproseso. Yun po ang maganda kasi dito sa bayan ng San Antonio, Kasi marami tayong bayan dito sa lalawigan ng Quezon at maraming produkto na ginagawa ang ating mga farmers. Pero ang nangyayari po, natatapos lang sila doon sa paggawa. Pero hindi sila umuunlad. Bakit po? Kasi kulang po sa pagtulong para ma-market yung produkto. At napakaganda dito sa bayan ng San Antonio, Mate Amanda, na ang mga entrepreneur natin o agripreneur ay binibigyan ng pansin para ma-market yung kanilang mga products. Kaya talagang hindi na po ako magtataka na siguro mga 2 taon from now, baka may pabrika na si Kuya Dayo ng suman at saka ay salabat. Oo. Ang kagandahan pati nito, talagang hindi namin sila iniiwan. Umpisa sa pagtatanim, hanggang sa pagpoproseso, hanggang sa paglilista ng kanilang mga nagastos, ng kanilang kikitain, at saka pati yung kanilang mga labor. Bibigyan mo, syempre, ng
ng datos, yung lahat ng mga bagay na ito para makita nila kung sila ay kumikita. O at yun ang hindi natin sila iniiwan. Talagang tinutulungan. Parang ang ano na namin ay parang isang pamilya between the local government unit at saka itong mga organization na ito. Isa pa pong mahalaga dyan, Mau, ano po, isang mahalagang sangkap din para mapaunlad po natin yung ating mga agripreneur ay yung maturuan din po sila kung paano nila pangangalagaan ang kanilang pera na kinita sa ano. Kasi tama marami ka po dyan. dito po sa bayan ng Sariaya, ang ginawa po nila, di po ba, umunlad ang mga magsasaka sa panahon ni Congressman Alcala nung panahon si Prosi Alcala Ang congressman. na naging agriculture Central secretary. Bank. Ngayon po, ang ginawa po niya nung yumaman na yung mga magsasaka, naging maunlad na yung buhay nila, binigyan po niya ng mga seminars para sa financial management. Para po kasi minsan yung iba, syempre sa dami ng pera hindi na nila naiintindihan. Saan ko dadalhin kung ano na nilang bibilhin ganon. So ngayon po, kaya patuloy at patuloy pa rin yung pag-unlad ng mga magsasaka natin dito sa Segunda Distrito, naturuan po sila ng financial management. Oo, Para ganun. sa Ganun. kanilang kikitain. At saka itong mga grupo na ito, nakakapagbigay sila ba ng livelihood project pa rin o kaya ay nakakapagbigay sila, nakakapag-develop sila ng kumbaga ay trabaho dun sa iba. Kasi dito nagsimula kay Ate Malu. Naging kumbaga ay naging active na rin si Kuya Dayo. And then ito meron na silang dalawang nagtatrabaho. Then so ganun din, pagka halimbawa lumalakas na yung benta, nakapag-create ka ng job sa mga kabarangay. Di ba? Kumbaga yun ay kaakibat ng pag-unlad na. Hindi lamang sila. At yun ang kagandahan kasi hindi lamang sila kumbaga ay nagiging selfish na sila lamang yung kikita. So nai-share nila yung kanilang pag-unlad sa kanilang mga kabarangay. At saludo rin ako sa mag-asawang Malu at saka Dayo Bandilla sapagkat lahat ng mga ini-offer ng ating pamahalaang lokal sa kanila ay sila ay nakikipag-cooperate at saka nakakapag-contribute sila ng ating yung creation ng job sa mga kabarangay niya dito sa Barangay Sintorisa. Mau, last message po natin sa ating mga kababayan para po mainggan niyo po tayo na maghanap buhay ang ating mga kababayan. Inaaniyahan po namin muli ang ating mga kababayan dito sa bayan ng San Antonio at dun sa ibang lugar din na tayo pong lahat ay makipag-coordinate sa ating pamahalaang lokal upang magawan tayo ng isang programa upang umunlad at lalo pang ma-develop kung tayo ay meron ng mga produkto upang lalo pa itong ma-develop at maging market competitive. Hindi lamang tayo titigil kung ano yung ating ginagawa sa panahon ngayon, kundi pilitin natin na ma-improve pa ito. Una, product development, yung packaging, yung labeling, at saka yung ating market yung standard ng ating at saka gawin po natin na lagi ay yung good manufacturing practices natin sapagkat pagkain ang ating hinahandle, kaya dapat ay siguraduhin natin na malinis ito upang ito ay at saka maging kaakit-akit yung ating produkto sa mga mata ng mamimili. Yung bang pagka nakita mo ay kahit nasa dulo yung iyong produkto, ay ito ay kaakit-akit sa mata ng mga consumers. Ayan po. So, ang amin pong tanggapan, ang Office ng Municipal Agriculturist ng Bayan ng San Antonio at ang ating pamahalaang lokal ng Bayan ng San Antonio sa pangunguna po ng ating minamahal na Mayor Eric Wagan at ang ating pong Mayora Grace Wagan ay patuloy na sumusuporta sa ating mga kababaihan at tumutulong upang magkaroon ng dagdag kita para sa ating mga pamilya. Ayan, maraming salamat po mga kababayan. At ito po ang aming unang episode ng programang Hanep Buhay! At ngayon ay tikman natin ang salabat at ang suman sa lihiya. Yun ay pinakahihintay kong part ng ating hanip buhay. Hindi lang tayo dito sa puro business
meron din siyempre pleasure. Ito yung tinatawag nating exciting moment. Ang pagtikim ng suman sa lihiya, ito na po siya. Sarap nito. Ayan. Talagang ang mga televiewers natin, ang ating mga followers, ay siguradong natatakam sila kasi kanina, Mami, ginawa lahat yun. papahida na nila ng laway ang kanilang mga bibig habang tayo ay tumitikim. Ayan. Nakalantog itong tinidor na ito. Tignan natin. Nasaan yung binuksan ng... Ito. Ito ang pampasarap dyan. Mate Amanda. Ayan. Okay. Okay. Tignan natin yung ginawa nila kanina. Ang suman, ayan. Ang ating mga staff and crew ay naglalaway din. Ang sarap. Inunahan mo naman ako ng pagsubo. Teka, ako din. Tama palaki naman. Oh, ayan. Harap. Alam mo yun, Masarap siya. yung nagbe-blend talaga yung lasa niya. Mula yung start na nalasahan ko to, ganun pa rin siya. Siyempre, dapat may kapartner siya. Ito yung turmeric. Mas pinili namin yung turmeric kasi masyadong katanghali ang tapat na. Hindi na kami dapat magsalabat. Pero alam mo yung pag-inom daw nito, at least dapat 3 times a day ka na inom ng sarapan. Or ng turmeric. Baka naman lumiit na ang tiyan ko. Dahil dito. Ay, the best. Talagang siya yung magka-partner. Ang Ayan. sarap. Ayan. Ito po yung turmeric. Lalasahan na natin. Gusto ko siya. Ay, panalo. Kasi may ibang turmeric kasi alam mo, ang sobrang tamis. Oo. Siya okay lang. Kahit po diabetic, pwedeng uminom nito. Kasi yung kung ginamit nilang sugar is equal. Yung pwede sa diabetic. Kasi yung mga produkto ni na ate, masustansya, yung healthy talaga. Kumbaga pinili yung mga produkto para sa kalusugan ng mga mamimili nila. Kasi nilagyan nga nila ng extract ng malunggay, extract ng guyabano. Yan yung mga cancer At saka may kalamansi pa. cancer fighting food na tinatawag. Itong mga guyabano at saka ang malunggay. At Turmeric. yung mga pwedeng gusto pang mga nakagaya ni Jenny. Gusto mo pang mga ayan, yung mga gusto mong Buntis na ako, matagal na akong buntis, Yan. hindi nanganganak. Baka Turmeric. man mga anak na ito. Anyway, mga kahanep buhay, ito po yung pilot episode namin na tinatawag. Kaya po, marami pa po kayong matutunghayan na iba't ibang klaseng hanep buhay ng ating mga kababayan na maliit lang ang pinagmulan, subalit naging malaki at ngayon ay kinikilala na sa iba't ibang lugar dito sa ating lalawigan at dito sa ating bansa. Hindi lang dito sa ating bansang Pilipinas, kundi sa ibang bansa ay nakakarating na ang mga produktong ito. Kaya abangan nyo po ang susunod namin sa Hanep buhay. Ang suman ay simbolo ng kasaganaan, pagkakadikit-dikit at bigkis ng pamilyang Pilipino. At dahil sa innovation ni Ate Malu at Kuya Dayo sa kanilang suman sa lihiya, naging malagkit at madikit sa kanila ang tagumpay.